Ayan, nababasa ba nyo? Oh. Kung hindi nyo mabasa, basahin ko na lang. Yan po yung official statement. Medyo mahaba no? Yan po yung official statement ni 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 Speaker Romualdez. Yan na statement niya. Statement of Speaker Ferdinand Martin Romualdez on former President Rodrigo Duterte. Ayan. Basahin nyo na lang. Pero ang komentaryo ko dito, finally, sumagot si Tamba. Finally. Pag may issue, haharapin kayo ni PRRD, straight, magsasalita siya. Kayo, sumagot kayo. Huwag kayong tumago sa mga kakampi niyong congressman. Huwag kayong tatago. Ganyan ang gusto ng Pilipino. Kayo sumagot. Kaya alam mo, namimiss ko yung si PRRD. Alam mo kung anong nangyayari sa bansang Pilipinas eh. Yung dati lagi siyang may pa-press con, sasagutin niya. Ganito. Okay? One thing good sa ginawa ni Tamba. Bantay dagat, wag po paulit-ulit ha. Okay na po, na-promote nyo na po yung channel. Okay na po. Sige. One thing good, sumagot. At sana ganyan. Sagutin mo. Kung sang-ayon ka o hindi. Kung merong ayaw ninyo ang confidential funds, kayo mismo magsalita. Kung hindi nyo ayaw, kung gusto ninyo, sabihin nyo. Kung hindi kayo payag sa confidential funds, kayo mismo magsalita. Be a man. LQP pa at maraming salamat sa stars. So, sa akin, okay ito. Walang problema. Ngayon, hindi ko alam kung totoo yung statement niyang yan o hindi. Kung bukal sa puso niya o hindi. But at least, one step forward. Ngayon, ipapakita ko sa inyo, baka sabihin ninyo, yan ay fake news. Hindi naman gumawa ng statement si Speaker. Ito po. Ayan to. Sa Facebook page mismo ng House of Representatives. Sa basahin nyo, tingnan nyo na lang doon, ha? Tingnan nyo yung statement. Hindi na ako magbibigay ng komentaryo dyan. Kung totoo man yan, naniniwala man ako dyan o hindi. But I hope ganyan na po ang magiging kalakaran. Be honest to the people. Kung gusto nyo, go. Kung ayaw nyo, go. Kayo magsalita, huwag kayong tumago. Huwag harap likod. Transparent tayo. Kaya nga ako, kita nyo naman kung paano kayo pangalanan. Pinangalanan kayo ni PRRD. Ngayon, kung gusto nyo talaga ng pagkakaisa, well, I hope totoo yan. Kasi maganda yung sinasabi nyo. Para lang sa ikakaayos ng bansang Pilipinas, para bumaba ang presyo ng bigas, etc., etc. Kung yan naman ay magiging successful, bakit hindi? Saka na kayo magbanatan. First lang sa 2027. Baka nga hindi pa kayo manalo sa 2025 eh. Diba? Huwag nyo na muna usipin yung 2028. Ang nangyayari kasi dito, hindi ko alam kung self-appointed ba ito or appointed spokesperson na nila to si Franz. Kaya nga gusto ko sila mismo magsalita. At least pag galing sa inyo, walang confusion ng Pilipino.
Kasi nagmumukhang spokesperson ninyo si Franz. At kung hindi niyo siya spokesperson, puwede ba patahimikin niyo yang marites na yan? O sabihin, "Ay, grave threat yan, Coach Solly, anong patatahimikin?" Hindi. Ibig sabihin, suwayin ninyo. Kasi may power kayo sa kanila. Itsinichismis kayo, eh. So kung hindi niyo maawat, dapat kinukondena ninyo. Para hindi magduda ang taong bayan na ginagamit niyo tagapagsalita si Franz at tumatago kayo sa likod niya. Maliwanag. Mag-statement kayo, yan. Bugan niyo. Huwag kung kani-kanino dumadaan. Kaya nga, kung ayaw niyo confidential funds, magsalita kayo. Kasi ganyan yung impeachment, eh. Yung pinaplanong impeachment, may pirma yan, eh. Malalaman ng taong bayan. Eh baka political suicide yun. Pag nalaman ng tao, ay, ito yung mga pumirmang impeachment kay Sara. Maaalala ng tao yun, alam nyo naman. Eh nakita nila malakas pa. Yayariin sila ng taong bayan. Pero at least, nagsasalita. Huwag yung nakatago, ha? Huwag. Kung gusto nyo ng impeachment, magsalita kayo. Kung ayaw ninyo, pagsabihan ninyo mga tsismoso. Huwag nyong hayaang mamayagpag ang mga tsismoso.